Minutong ito po alamin natin ang update sa lagay ng panahon. Para po sa detalye may Express Report si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, unahin muna natin itong update sa bagyong Inday. Nasaan na ba yan? Ano-anong lugar ang nasa ilalim pa rin ng tropical cyclone wind signal? Yes, magandang hapon Ruth at magandang hapon mga kapatid. Ito nga ang bagyong si Inday ay unti-unti pong humihina. Pero yan po ay nasa typhoon category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 140 kilometers per hour at may mga pagbugsong umabot sa 170 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 570 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Yan po ay nasa dagat at offshore pa po yan pero medyo malawak po yung kanyang sirkulasyon na nasa around 1,700 kilometers ang kabuuang diametro na ito. Kasalukuyan po yung kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at yan po ay umakyat na patungo dito sa area ng Taiwan. Pero yung kanyang panglabas na kaulapan at yung kanyang wind field ay sumasabit po sa extreme northern Luzon at ilang bahagi ng northern Luzon. Although hindi natin nakikita maglandfall yung kanyang center o gitna. Maliban dyan, nagpapalakas din po ito ng habagat o southwest monsoon na nagpapaulan naman, particularly dito sa kanlurang bahagi nating bansa. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa dito po sa Batanes, kasama po dyan ang Babuyan Group of Islands, paging dito sa ilang bahagi ng Cagayan, ang hilagang silangan nito. Samantalang nakataas naman ang ating tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa mga areas ng Babuyan Islands, ang mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, ito po Mountain Province, kasama na po dyan ang Ifugao at Ilocos Norte. Ruth? Alvin, binanggit mo na rin na itong si Bagyong Inday ay magdadala ng mga pag-ulan dahil nga dito sa habagat. Saang sagang lugar pa yan yung affected ng habagat at gaano kalakas naman yung dalang ulan niyan? Halimbawa dito sa Metro Manila, maraming syudad pala, malalakas na rin yung pag-ulan. Yes, Ruth, yung ating habagat ay nakaka-apekto po sa malaking bahagi na po yan ng bansa. Nag-extend pa yan dito sa western section ng Mindanao. Meron tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BRMM, kasama po dyan ng Soxargen, Western Visayas, malakas din po yung ating tsansa ng pag-ulan dyan. Medyo concentrated yung ating mga pag-ulan dito sa areas ng Aklan, dyan po sa may Antique, kasama na po dyan ang Negros Islands. Mimaropa, maulan din po ang panahon natin, lalong-lalo na sa area po ng Mindoro. Samantalang habang kumikilos pa itaas itong Bagyong Inday, nadadagdagan na rin po yung ating mga pag-ulan dito sa mainland Luzon, ang Calabarzon, maula po ang panahon natin at posible po yung ating kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Kasama po dyan ang areas ng Cavite at Batangas. Dito po sa Metro Manila, mahangin na po ngayong araw na ito. Minsan, sumisikat po yung ating araw pero nagkakaroon tayo ng tinatawag nating intermittent o manaka-nakang pag-ulan. Anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng mga pag-ulan at malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Kaya doble ingat po tayo dyan mga kapatid. Umakyat nga yung ating axis ng habagat. Possible din po yung ating malalakas na pag-ulan sa areas ng Zambales at Bataan. At sa weekend, mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan. Dito naman sa Ilocos Region, sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Baguio City. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy din po yung ating mga pag-ulan at matataas na tsansa ng pag-ulan ngayong weekend. Ruth? Alvin, kailan ba inaasahang lumabas ng bansa itong Bagyong Inday at pag nakalabas ba yan, ibig sabihin bubuti na ang lagay ng panahon o magpapatuloy ang epekto nitong habagat? Yes, Ruth, ito nga yung medyo nakakalito. Bukas, inaasahan natin na makakalabas na ng ating area of responsibility itong Bagyong Inday. Pero dahil nga yung ating pag-ulan ay dulot ng habagat, hinihila pa rin po nito yung ating habagat kahit makalabas na po yan ng ating area of responsibility. So, sa susunod na 2 hanggang 3 araw, meron pa rin po tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat, lalong-lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kahit mag-landfall na po itong Bagyong Inday dito sa East China over the weekend. So, pagpapatuloy po yung ating habagat sa mga susunod pang mga araw. Ruth? Yan po ang Express Report ni News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.